ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang nararapat sa kanyang pangalan. Sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Praise God. Hallelujah. Ngayong hapon, mga kapatid, hayaan nating tayo ay magpuri at magpasalamat at magbigay sa ating Panginoon. Kalimutan muna natin, mga kapatid, kung ano yung ating mga problema. At alalahanin natin na ang presensya ng Diyos ay andito sa ating paisambahan, mga kapatid. At tayo ay magpuri ng tapat sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah.
Ito pong manalangin. Brother Sander. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Father, we thank you in the mighty name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal, sa iyong biyaya, sa iyong awa, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, magpakailanman. Salamat, Panginoon, sa iyong Holy Ghost that teaches us. Salamat, Panginoon, sa iyong anointing, hallelujah, that teaches us, oh God, hallelujah, that we are united, we have your mind, Panginoon, hallelujah. Father, salamat, Panginoon, sa mga provisions mo. Salamat, Panginoon, sa kagalingan. Salamat, Panginoon, sa pagkain. Salamat, Panginoon, hallelujah, sa aming pinagkakakitaan. Salamat sa pera, Panginoon, hallelujah. Salamat, Panginoon, hallelujah, sa iyong anointing, oh God, hallelujah, na nagagawa po namin ng mga bagay, hallelujah, na nais mo ipagawa sa amin, Lord Jesus, hallelujah. Thank you once again, Panginoon, hallelujah, sa hapong ito, oh God, hallelujah, that you love us so much, you love us deep, Panginoon, you're so committed to us, oh God, hallelujah, hallelujah, that there's nothing that we can offer that is good enough, except that we give our life to you, Lord Jesus, hallelujah, and so we worship you not by our mouth, but we surrender our lives to you, Panginoon, hallelujah. Salamat, Panginoon, dahil sa panahon kami nadadapa, sa panahon, Panginoon, hallelujah, kami hindi mabuti, O God. Sa panahon na may pagkukulang kami, O God, hallelujah, Ikaw ay mabuti pa rin sa amin. Ikaw ay tapat, Panginoon. Pag kami nagkamali, Panginoon, meron ka pa rin provision, kami kumakain, kami gumigising, Panginoon. Ang iyong kabutihan ay hindi nagbabago, Panginoon. Hallelujah. Kaya sinasamba ka namin, Panginoon, sapagkat ikay tapat. Hallelujah. Ang iyong kabutihan, Panginoon, ang siyang dahilan, Panginoon, hallelujah, kung bakit kami nagpupuri at nagbago ang aming puso. Well, for we have repented, Panginoon, because of your goodness, your love us first, O God, hallelujah. We know, Panginoon, part of our provisions, Panginoon, ay tanggapin ka sa hapong ito, Panginoon. Matanggap namin ang iyong presensya. And we know, Panginoon, hallelujah, na ang hapong service na to, Panginoon, hallelujah, ay aming ginugugol at alam namin na ito'y hindi lamang po ito po yung makabuluhan, Panginoon, hallelujah. At gayon din po, Panginoon, sa mga manonood, hallelujah. Ikaw, Panginoon, hallelujah, ang manguna. Bless our service for you, Panginoon, hallelujah, sa hapong ito, with the witnesses of the angels, Panginoon, nakasama namin nagpupuri at nagsasamba sa iyo, Panginoon, hallelujah, O God, hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, O God, hallelujah, and forgive, Panginoon, hallelujah, our trespasses, create us a clean heart, Oh God, hallelujah, and renew a right spirit within us. Hallelujah. Cast us not away from your presence and your spirit, Panginoon. Hallelujah. And hallelujah, as we have accepted you in our hearts, so us be accepted in you, Jesus Christ. Hallelujah, our Lord and Savior. Paspasan niyo po, Panginoon, ang aming service, sa mga tatayo lahat, Panginoon, sa pulpito, sa mga nag-special number, tutugtog, Panginoon, lahat ng part ng body ng church, Panginoon. Hallelujah. At lalo, Panginoon, na magdadala ng iyong salita that may give us alignment in our spirit, na kung naman, Panginoon, hallelujah, nais mo ipagawa sa amin, ay siyang ipamumuhay namin, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong pangungusap. Salamat, Panginoon, sa iyong gifts. Salamat, Panginoon, hallelujah, sa mga nagtuturo, Panginoon. At salamat sa bawat isa, Panginoon, na binibigay ang kanilang buhay. Kaya kami, Panginoon, hallelujah, nagtitipon-tipon. Sa iyo, Panginoon, hallelujah, lahat ng papuri, ang pagsamba, lahat ng honor, lahat ng kadakilaan, sa iyo lahat ng credit, Panginoon. Wala po sa amin, Panginoon, wala kanino man, wala sa mataas, wala sa mababa. Lahat, Panginoon, ay ito, Panginoon, predestined at ordered mo na in the mighty name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah.
tayo sa ating special number, mga kapatid. Si Brother Luis. Praise the Lord mga kapatid. Ako po ay hahandog ng awit para sa ating Panginoon. First time po ulit na nakatayo kasi may magpapiano na, no? Glory to Jesus. Ayun lang po. Bago po mag-upisa, basahan ko muna kayo ng verse mga kapatid. Hindi po ako mag-preach. No, Psalms 145 verse 3. Great is the Lord and greatly to be praised. His greatness is unsearchable or indescribable. Yung kabutihan ng ating Panginoon, yung greatness ng ating Panginoon, hindi siya madidescribe lang ng isang word, no, mga kapatid. Apakadami na kulang ang dictionary, ang Merriam-Webster para i-describe yung kabutihan ng ating Panginoon. Sa mga makakalam po ng awit na to, mga kapatid, maaari po kayong sumabay, no, kung alam niyo po yung kanta. The highest of heights to the depths of the sea. Creations revealing your majesty. From the colors of fall to the fragrance of spring. Every creature you make in the song that it sings, all is claiming, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, all strong, we fall to our knees and we humbly proclaim, you are amazing, God. Who has told every lightning bolt where it should go? Or seen heavenly storehouses laden with snow? Who imagined the sun and gives source to its light, yet conceals it to bring us the fullness of life? None can fathom, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck, we fall to our knees as we humbly proclaim, you are amazing, God. Incomparable, unchangeable, you see the depths of my heart and you love me the same. You are amazing, God. Incomparable,
Panginoon, mga kapatid. Praise God. Wala na po mag-special number. Wala na po mga kapatid. Dako na po tayo sa mahalagang parte ng ating sa Panginoon. Magbigay sa Panginoon. At dapat po tayo na magbalik sa Kanya, mga kapatid. Pinagpala lahat tayo sa Panginoon sa araw-araw, mga kapatid. Kaya tayo ay tumayo. Tayo ay manalangin. Praise God. Hallelujah. Lord Jesus, hallelujah. Maraming salamat muli. Hallelujah. Sa hapong ito, narito ulit ang iyong mga anak upang ikaw ay purihan, awitan, pasalamatan. Hallelujah, Jesus. Lord, nandito ang aming tithes and offering, O God. Hallelujah. Hallelujah. I-bless mo ito, Panginoon. Hallelujah. Sa mga taong nagbigay ng aming tithes and offering, Panginoon. Hallelujah. I-bless mo to para magamit namin sa iyong ministeryo, O God. Hallelujah. Sa mga nagbigay, patuloy mo, Panginoon. Bigyan ng nilang mga hanap buhay ang kanilang mga business. Hallelujah, Jesus. Ganon din po, Panginoon, sa hindi pa nagbigay, O God. Hallelujah. I-provide mo, Panginoon, ang yung mga source of income. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ito may mga estudyante din. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Binabalik namin lahat ang kapurihan sa pangalan mo lamang. In Jesus' name, Amen. Ng Panginoon, mga kapatid. Handa na po ba ang lahat? Mga Hallelujah! Magpuri sa ating Panginoon. Kaya po tayo. Ayaw. Ikaw, tumalon. Hallelujah.
church. Ika'y wala katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lang ang wala nang iba. Hinahanap ng Panginoon yung tunay na nanambahan sa Kanya. Tingin ang aming Hallelujah. sisigaw sa buong mundo. Sisigaw sa buong mundo. Sisigaw sa buong mundo. Sisigaw, mga church. Sisigaw sa buong mundo. Sisigaw. Sisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Pasalamatan natin ang ating Panginoon sa oras nito. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah. Hallelujah. Pwede po bang kausapin natin ang ating Panginoon sa oras nito? Pwede po bang pasalamatan natin ang ating Panginoon sa oras nito, mga kapatid? Hallelujah. Na naririto tayo sa gawain ng ating Panginoon upang magpuri at magpasalamat. Marami tayong tinawid na mga balakid. Hallelujah. Upang magpuri lamang at magpasalamat sa ating Panginoon. Kaya huwag po natin sayangin, hallelujah, ang oras na ito na hindi po natin mararamdaman ang presensya ng ating pong Panginoon. Pwede po bang itaas natin ang ating mga kamay, mga kapatid? Pwede po bang kausapin mo ang Panginoon? Kailan mong huling kinausap ang Panginoon? Hallelujah. Pwede po magpuri ka sa Panginoon sa oras nito. Mahinaing ka, sabihin mo sa Panginoon. Hallelujah. Anong yung pangangailangan? Sabihin mo sa Panginoon sa oras nito. Hallelujah. Hallelujah. Feel the presence of the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Sa kabila ng kaguluhan ng mundong ito. Hallelujah. Kapayapaan ang binibigay ng Panginoon sa bawat mananampalataya. Hallelujah. Pwede po bang isang papapurihan natin ang ating Panginoon? Pwede po bang isang papasalamatan natin ang ating Panginoon? Hallelujah. 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 Praise the Lord. God is good. And all the time. Hallelujah. Amen. Napakabuti ng ating pong Panginoon, ano? Amen. Hindi po mainit ngayon, ano? Nakisama yung aircon, ano? Amen. Bagamat umulan, mga kapatid, no? Pero may tinatawag nilang bright side, ano? Amen. Na yung pagpupuri natin, mga kapatid, ay maging komportable sa oras nito. Hallelujah. Amen. Kamusta po yung lahat? Amen. Hallelujah. Masaya ba tayo, mga kapatid? Yes. Kamusta, sister? Magaling ka na ba? Sakto lang. Sakto lang. No? Amen. Hallelujah. Mabuti ang Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Isang pribilehiyo, mga kapatid, na makapagbahagi ng salita ng ating Panginoon sa oras nito. Hallelujah. Amen. Gusto ko lamang magpatotoo na may motor na po ulit ako doon, mga kapatid. Ano? May service na, no? Bagamat na okay na rin siya, mga kapatid. Ano? Hallelujah. Madali na tayong tawagin kung saan, ano? Madali na makapagtahi, no? Amen. Baka sa Lunes, simulan na ulit natin, ano?
Amen. Hallelujah. Pwede pong mabuti ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hindi siya nagpapabaya, mga kapatid. Hallelujah. Kala natin na wala na isang bagay, no? Pero ipapalitan pa ng mas maganda, no? Isipin natin. Kaya ako binitawan niya, mga kapatid, malakas sa gas. Kumuha ko ng medyo mababa lang yung sisi, no? Na hindi ka magsisisi. Kaya sa oras nito, mga kapatid, yung bawat isa na rito ay hindi magsisisi. Pwede po bang palakpakan natin na ating Panginoon? Kaya, sabihin natin, Panginoon, hindi ako magsisisi sa oras na ito. Isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Kung meron tayong Biblia, mga kapatid, Galatians 1, verse 1. Puro Tagalog na lang ginawa ko dito pagkatapos nito, English nito, no? Ito pong sabi, Galatians 1 verse, pwedeng English, Tagalog. Ito pong sabi sa Galatians 1 verse 1, Paul, an apostle, not of men, neither by man, but Jesus Christ and God the Father who raised Him from death. Sa Tagalog, si Pablo na apostol na hindi mula sa mga tao, amen, take note, no? Hindi mula sa tao. Hindi sa pamamagitan man ng tao, no? Kundi sa pamamagitan ni Jesucristo at ng Diyos Ama na sa kanyang muling nagbuhay. Galatians 1 verse 10, For do I know, persuade, English, gawin talaga ako talaga, mga kapatid. Men or God, or do seek to please men, for if I please men, I should not be the servant of Christ. Sapagkat ako'y naghihikayat ngayon sa mga tao o Diyos, o kumbagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao, kung ako'y nagbibigay lugod sa mga tao, at hindi ako magiging alipin ni Kristo. No? Question siya, mga kapatid, no? Na sa mga tao daw siya nagbibigay kalugod-lugod, no? Pero ang sabi ni Pablo, hindi ako magiging alipin ni Kristo kung hindi ako magiging tagasunod ng ating pong Panginoon. Minsan papalakpakan natin ang ating pong Panginoon. Gusto ko pong bigyan ng titulo ang ating pag-aaral, mga kapatid, na I am a pleaser of God, not man. Maging kalugod-lugod sa Diyos at hindi sa tao. Pwede po bang kamayan natin ang ating katabi, sabihin natin, maging kalugod-lugod ka sa Diyos. Amen. Wag alulod, alulod. Maging alulod ka. Wag alulod. Magkaiba yung kalugod-lugod. Paupo na tayo, mga kapatid. Manalangin muna tayo. Dakilang Diyos sa makapangyarihan, salamat sa oras na ito na ang iyong salita ay mahayag. Use me, Panginoon, maging daloy ng pagpapala sa bawat isa. In Jesus I pray, Amen. I am a pleaser of God, not man. Maging kalugod-lugod sa tao at hindi sa Diyos. Maging kalugod-lugod sa Diyos at hindi sa tao. Gising. Lahat ng gising. Amen. At palusot, no? Ako pa'y naniniwala sa oras nito, mga kapatid, na naririto tayo dahil hindi para sa tao. Amen? Naririto tayo, mga kapatid, dahil gusto natin kalugdan ang ating pong Panginoon. Amen. Kaya merong pagpupuri, merong pagpasalamat dahil naririto tayo hindi para sa tao, kundi para sa ating pong Panginoon. Tama ba? Amen. Kaya, pero mga kapatid, ako'y naniniwala kung sa tao lamang natin gagawin ito, ay wala po tayo. Malamang natutulog ang bawat isa sa atin, magtutulog-tulugan at magpupuyat-puyatan. Pero sa Panginoon po natin ito ginagawa
mga kapatid. Kaya ginagawa po natin ito para po sa ikapupuri at ikatataas ng ating pong Panginoon. Wala na pong ibang dahilan, kundi purihin at pasalamatan ang ating pong. Misa papalakpakan natin ang ating pong Panginoon. Pleaser, other meaning, delightful, pleasing, or enjoyable. No? In Tagalog, no? Alulod, hindi alulod kalugod, lugod. Nakalulugod, nakakawili, Brother Willie. Bigyan ng jacket yan. Nakakasisi. Nakakasisi. Mali mo, nakakasisiya. Kawili-wili at kasiya-siya. Amen. Yun daw po yung ibig sabihin ng pleaser or yung kalugod-lugod. Sino po ba dito yung masaya sa oras nito? Amen, no? Amen. Amen. Masaya kayo mga kapatid, no? Hallelujah. Saan po ba minsan ginagamit yung magiging kalugod-lugod? Sa buhay natin, minsan po ito po ay ginagamit sa pang-araw-araw na buhay, no? Halimbawa na lamang kapag tayo ay mag-a-apply ng trabaho, no? Amen. Ang gusto po ng ating mga employer, yung with pleasing personality. No? No? With pleasing personality, no? Kasi mga kapatid, mas maganda sa mga employer yung meron kang pleasing personality. No? Amen. Yung ano pa po yung kalugod-lugod kapag ikaw mag-a-apply na gustong-gusto ng mga employer, wala pong iba kundi po yung hardworking, no? Hardworking, initiative, and punctual, no? Amen. Yun po yung mga katangian na kailangan magiging kalugod-lugod sa ating ina-applyan, no? Masipag, may kusa, at hindi nalilate. May kalokohan to, akin. No, yun daw po yung kailangan, napaka-importante na maging kalugod-lugod sa harap po ng ating ina-applyan. Kasi pag hindi mo sila makikumbinse na ikaw ay karapat-dapat, ay hindi ka po nila tatanggapin. At ang sasabihin na lang ng nila ay tatawagan ka na lang namin. Schedule ka na lang namin, no? Amen. Kapag tayo po rin ay magde-demo ng isang produkto, no? Kailangan din po tayo ay presentable, no? No? Kasi pag hindi ka presentable, hindi ka papaniwalaan, no? Kaya sa pagtayo dito, kailangan planchado yung damit. Oh. Kasi kung di planchado na yan. No? Hindi ka rin paniniwalaan. Ganun, kailangan maging presentable ka o kalugod-lugod ka sa mga mata ng mga titingin, ano? Amen. Ganun din po, kapag aakyat ka ng ligaw, no? Kailangan din po maging siya ang umakyat sa akin ng ligaw. No? Ala, ako picture eh. Kapag aakyat ka ng ligaw, no? We need to please parents, no? No? Kailangan kailangan i-please mo yung magulang, no? Kasi kung hindi mo ma-please, hindi mo mapapasagot, no? Dadaanin mo lang sa bola-bola, pero pagdating sa magulang ay hindi, no? Ano pong kailangan kapag manliligaw ka, no? Kailangan mo na may mga kayang ibigay, no? No, meron ka na bang bahay? O bahay-bahayan? May trabaho ka na? O, no? O may tinapos ka ba, no? Kailangan yan, mga kapatid, kapag tayo po, no, ay mag-aakyat ng ligaw, no? Pero sa panahon ngayon, may market pa ba ng ligaw? No, wala na. Wala na. Talo-talo na. Pasensya na, no? No? Akyat bahay na, no? Amen. Dami nang may Facebook, no? Nais ko pong sabihin sa oras na ito, si Paul, o mas kilalang Saulo, ay isa sa mga kalugod-lugod sa panahon ng mga Hudyo. No?
Amen po ba? Naniniwala po ba kayo na bago tinawag si Apostle Paul, si Saulo, ay isa po siya sa kalugod-lugod sa panahon ng mga Hudyo? Why? Bakit po ba? Dahil sino po ba to si Apostle Paul? No? Bago po siya nagbago sa ating pong Panginoon. Paul was known as Saul of Tarsus, as Zealous, Pharisee, no? Yung masigasig na Pariseo who intensely persecuted an early followers of Jesus, no? Yun po yung mga katangian ni Paul, no? Na gustong-gusto po ng mga Hudyo ng time na yon. He was a Roman citizen from a wealthy, law-abiding family. Napakayaman niya, mga kapatid, no? Who believe strongly is a Jewish tradition. He actively handed down Christian in every consenting to the martyrdom of Stephen and others, no? Kilalang tao siya, no? Ibig sabihin, kalugod-lugod siya, no? Sa harap ng mga Hudyo, dahil siya po ay mayaman, no? Amen, siya po ay persecutor ng mga Hudyo, no? Amen. Pero mga kapatid, simula nang tinawag si Saulo, no? Ay si Saulo na po ay naging kalugod-lugod sa harap ng ating pong Panginoon. Pwede mo bang palakpakan natin ang ating pong Panginoon? Ang sabi po sa 2 Corinthians 5:17, kaya kung sino man ang nakay Kristo, siya po ay bagong nilalang, at ang mga bagay na nagsalipas na at narito ay sila po ay bawang at pawang bago. Si Apostle Paul po, na dating Saul, siya po ngayon ay isa na pong Paul. Ano po ang pagkakilala na po kay Apostle Paul? Now, Paul, one of the leaders of the first generation of Christian, often considered to be a most important person after Jesus Christ, the history of Christianity. Amen. Hindi na po biro-biro si Paul, mga kapatid. Siya po ay kilala na, mga kapatid, bilang isang kalugod-lugod sa harap ng ating pong Panginoon. From Saulo to persecutor, Paul to preacher. Pwede po bang palakpakan natin ang ating pong Panginoon? Maaaring ang iba sa atin, mga kapatid, dito ay dati pong kalugod-lugod sa sanlibutan. Maaaring ang iba sa atin dito, mga kapatid, ay naging kaaya-aya sa sanlibutan bago tayo nakakilala sa Panginoon. Pero ngayon, mga kapatid, tayo po ay bago ng nilalang na tinawag ng ating pong Panginoon. Wala po tayong ibang layunin, kundi purihan at pasalamatan ang ating pong Panginoon. Pwede po bang palakpakan natin ang ating pong Panginoon? Hallelujah! Kaya mga kapatid, sa tuwing tayo po ay pupunta sa tahanan ng ating pong Panginoon, pilitin po natin maging kalugod-lugod sa harap ng ating pong Panginoon. Maging katanggap-tanggap ang ating pagpupuri, maging katanggap-tanggap ang ating pasasalamat, maging katanggap-tanggap ang ating panalangin pagdating sa harap ng ating pong Panginoon. Pwede po palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah! Sa oras nito, mga kapatid, ano po ba yung dapat gawin para maging kalugod-lugod sa harap ng ating pong Panginoon? Amen. Number 1, mga kapatid, mamuhay ng may tunay na pananampalataya sa Diyos. Sa Bible, mga kapatid, in Hebrew 11:6, mga kapatid, ito pong sabi, at kung walang pananampalataya, ay hindi magiging kalugod-lugod sa ating pong Panginoon. Nasa Kanya'y nasapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya na may Diyos at siya ay tagapagbigay ganti sa mga Kanyang nagsisipaghanap, mga kapatid. Kaya napaka-importante ng pananampalataya, mga kapatid. Amen? Kapag ikaw po ay lalapit sa ating pong Panginoon, kapag ikaw po ay may pananampalataya, ikaw po ay magiging kalugod-lugod sa harap ng ating pong Panginoon. Amen? Ano po ba yung pananampalataya? Ito po ay paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Hallelujah. Amen. Saan makakamit ang pananampalataya? Sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng ating pong Panginoon.
Minsan mga kapatid, tayo po'y naniniwala may Diyos. Pero mga kapatid, kahit hindi po natin nakikita, dahil po yan sa pananampalataya. Pwede po bang palakpakan natin ang ating pong Panginoon? Dahil naniniwala tayo na kahit hindi po natin nakikita ang ating pong Panginoon, ay tayo po ay nananampalataya, mga kapatid. Hallelujah. Yan po ay kalugod-lugod sa harapan ng ating pong Panginoon. Sa Biblia, mga kapatid, merong isang kalugod-lugod na namuhay. No? Wala pong iba, si Enoch. In Hebreo 11:5, sa pananampalataya, si Enoch ay inilapit upang huwag niyang makita ang kamatayan at hindi siya nasumpungan sapagkat siya ay inilipat ng Diyos, sapagkat bago niya inilipat, pinatotohanan sa kanyang siya ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Hallelujah. Dahil si Enoch naging matapat at naging kalugod-lugod sa ating pong Panginoon, siya po ay hindi nakaranas ng kamatayan. Sa pagkakataong ito, diba mga kapatid, napakahirap makaranas ng kamatayan. No? Punta ka ng ospital, no? Amen. Maawa ka na lang, no? Isipin mo na lang, sana ako na lang. Joke lang. Isipin mo na lang. Isipin mo na lang na kung ako lang yun, joke lang. No? Hindi, napakahirap mga kapatid, no? Kaya, health is wealth, no? Kaya ingatan natin yung ating pong mga katawan, ano? Aanin natin ang lahat ng bagay, no? Kung yung katawan natin ay mahina, no? Amen. Si Enoch po, mga kapatid, ay isang kalugod-lugod sa harap ng ating pong Panginoon, ano? Amen. Siya po ay kinuha ng ating pong Panginoon na hindi po nakaranas ng kamatayan. Hallelujah. Sa oras ito, sino gustong hindi makaranas? Wala, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ano pa po, mga kapatid? Sa Colossians 1-10, no? Anong dapat natin gawin upang maging kalugod-lugod sa harap ng ating pong Panginoon? Colossians 1:10, magsilakad ng nararapat sa Panginoon. Amen. Ang sabi po doon, upang kayo magsilakad ng nararapat sa Panginoon, sa buong ikalulugod niya, magsipagmunga sa bawat gawing mabuti at magsilago sa kaalaman ng ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Magsilakad tayo ng nararapat sa ating pong Panginoon. No? Mga kapatid, hindi po yung nagmumula sa ating pong mga sarili. No? Amen. Hallelujah. Ano pa po? Number 3, mga kapatid. Colossians 3:20. Magsitalima kayo sa iyong mga magulang. No? Ito pong sabi, no? Mga anak, magsitalima kayo sa iyong mga magulang sa lahat ng mga bagay sapagkat ito ay totoo nakakalugod sa ating pong Panginoon. Ibig sabihin ng magsitalima. Magsipagsunod kayo, no? Kaya sa mga bata, no? Kung gusto natin maging kalugod-lugod sa ating pong mga magulang at sa ating pong Panginoon, no? Magsisunod tayo sa ating pong mga magulang, no? Amen! Amen! Palakpakan natin ang ating pong Panginoon, no? Dahil mahirap yung naranasan natin ay maranasan nila, no? Kaya nagiging mahigpit tayo minsan, no? Hindi po higpit yun. Yun po ay paalaala lamang na pag hindi po nila sinunod, ay maaring yung consequence, no? Ay mapunta sa kanila, mga kapatid. Ano pa po, mga kapatid? No? Number 4, maging banal at kagalakan sa banal na espiritu. Romans 14:17-18, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pagkain at pag-inom, kundi ang katuwiran, kapayapaan at kagalakan ng Espiritu Santo, sapagkat ang ganito ay naglilingkod kay Kristo ay kalugod-lugod at pinapatunayan ng mga tao. Amen. Amen. Kapag ikaw rin po, mga kapatid, ay namumuhay sa kagalakan ng banal na espiritu, mga kapatid, no, alam naman natin yung fruit of the Spirit, no, ang Panginoon po ay nagiging kalugod-lugod tayo sa harap ng ating pong Panginoon. Pwede po bang palakpakan natin ang ating pong Panginoon? Hallelujah. Kaya kung gusto po natin maging kalugod-lugod sa harap po ng ating pong Panginoon, amen, tayo po ay mamuhay kasama ang banal na espiritu. Number 5, mga kapatid, Romans 8:8, hallelujah, patayin ang nasa ng laman. Lahat ng mga lalaking
ayaw ng laman. May sabi, praise the Lord. Gusto niyo na naman, ha? Amen. Ang sabi po ito, mga kapatid, patayin ang nasa ng laman. Amen. Sabi ito, mga kapatid, kung gusto po natin maging kalugod-lugod sa harap ng ating pong Panginoon, yung patayin po natin yung nasa ng ating pong laman, mga kapatid. Hallelujah. At ang nasa ng laman ay hindi nakakalugod sa harap ng ating pong Panginoong Jesucristo. Amen. O Panginoong Diyos. Ano po ba yung mga nasa ng laman? O pita ng laman, no? Tama ba? Gluttony. No? Gluttony. Wala sa ACM yan. Wala sa ACM yan. Wala sa ACM yan. No? Kalibugan. No? Kalibugan, ano? Lahat ng lalaking mael, sabing, Amen. Wala. No, amen. Kung gusto nating maging kalugod-lugod sa harap ng ating pong Panginoon, mga kapatid, lahat ng pita ng laman, no, patayin natin, mga kapatid. Amen. Hanggat di po natin pinapatay yung pita ng laman, mga kapatid, no, ay hindi po tayo magiging kalugod-lugod sa harap ng ating pong Panginoon. Pwede po ang palakpakan natin at pasalamatan ang ating pong Panginoon. Ano pa po, mga kapatid? 2 Corinthians 5:9, laging maging tapat. Kaya ang aming namang pinagsisikapan maging sa tahanan man o di man ay maging kalugod-lugod tayo sa Kanya, mga kapatid. Hallelujah! Ayos ko pong sabihin, nandito man tayo sa simbahan, nandoon man tayo sa malayong lugar, mga kapatid, pilitin natin maging tapat na mananampalataya pagdating sa ating pong Panginoon. Hindi lamang, mga kapatid, kapag may nakakakita, doon lamang tayong magiging Kristiyano. Ang sabi po doon, nasa bahay man, nasa labas man, mga kapatid, ay dapat maging kalugod-lugod tayo sa harap ng ating pong Panginoon. Pwede po bang palakpakan natin ang ating pong Panginoon? Minsan, pag walang nakakakita, no? Nagiging wild tayo, no? Ay. Sample, no? Ano bang taon? Anong taon? Amen. Ano, minsan, mga kapatid, wala naman nakakakita. Amen. Pwede ko naman gawin to, wala naman nakakaalam. Hindi naman ako nakikita ni brother, no? Brother Buboy, no? Hindi naman ako chichika niyan kay Sister Geraldine, no? Amen. Amen. Kala lang natin mga walang nakakakita, mga kapatid, pero ang mata ng ating pong Panginoon ay nasa lahat ng dako. Hallelujah. Pwede po bang palakpakan natin ang ating pong Panginoon? Lalong-lalo na po, mga kapatid, kailangan talaga natin sa panahon nito na tayo po ay magliwanag, na maipakita natin na tayo po ay tunay na mananampalataya, no? Maging asin tayo ng sanlibutan, no? Anong mangyayari kung walang asin? No? Wala nang buhay, mga kapatid. Naranasan ko magluto, mga kapatid, pag walang asin, no? Ang hirap kainin. No? Ang hirap kainin. Kaya napaka makapangyari, lalo na ang itlog kakainin mo walang asin, no? Wala, ang hirap, mga kapatid, no? Pero ganun din ang Kristiyano, mga kapatid, kapag wala ng alat, mga kapatid, no? Hindi lasang alat, no? Kapag wala ng alat, no? Wala na, mga kapatid, no? Kaya pilitin natin, mga kapatid, sa loob o labas ay maging kalugod-lugod tayo sa harap ng atin pong. Pwede po bang palakpakan natin ang ating pong Panginoon? Amen. Hallelujah. Kaya pupunta tayo dito sa simbahan, mga kapatid, no? Yung mga hindi kaaya-aya sa harap ng Diyos, mga kapatid, yun yung sinasanggunin natin, mga kapatid. Yun yung nilalapit natin, yun yung hinihingi natin ng tawad, no? Mga kapatid, para nang sa ganon ay maging ano tayo, mga kapatid, karapat dapat tayo o kalugod-lugod tayo sa harap ng ating pong Panginoon. Isa pa palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Nais ko pong sabihin mga kapatid, yung kanina mga kapatid na ano ang dapat natin maging gawin para maging kalugod-lugod sa harap ng ating pong Panginoon mga kapatid. Ngayon naman po mga kapatid, bakit hindi kailangan natin maging kalugod-lugod sa tao? No? Amen. Minsan mga kapatid, no, mas pinapaboran pa natin yung tao o mas matimbang pa tayo sa tao kaysa sa Diyos mga kapatid. Minsan ganun mga kapatid, no. Kaya ano po ba ang dahilan? Bakit hindi tayo kailangan maging kalugod-lugod sa tao o sa mga tao mga kapatid? Hallelujah. Amen. In verse James 4 verse 14 mga kapatid, nais ko pong sabihin na ang buhay ng tao ay may hangganan. No? Ang sabi po doon mga kapatid, kaya nga hindi nakakaalam ng mga mangyayari bukas at ano ang iyong buhay. Kaya nga isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. No? Amen. Kaya mga kapatid, kung ilalagak natin yung mga ating pong mga tiwala, lahat po ng ating pong mga iaano sa tao, mga kapatid, na instead ilaan natin sa Diyos, mga kapatid, nais ko pong sabihin, ang tao po ay may hanggan. Ngayon, naririto, bukas, wala na. No? Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ang Diyos po ay wala pong hanggan. Kaya doon po natin ilaan o ialay ang ating pong tiwala sa ating pong Panginoon. Pwede po bang palakpakan natin ang ating pong Panginoon? Hallelujah! Bakit hindi po tayo kailangan maging kalugod-lugod sa harap ng tao, mga kapatid? Isaiah 55 verse 8, dahil limitado ang kaisipan ng tao. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi nyo pag-iisip o ang inyong mga lakad ay hindi nyo mga lakad, mga kapatid. No? Nais ko pong sabihin, mga kapatid, ang pag-iisip ng tao ay limitado. No? Pero ang pag-iisip ng ating pong Panginoon ay hindi po limitado, mga kapatid. Verse 9, mga kapatid, na kung gaano kalayo ang langit at lupa, mga kapatid, no? Ganun po kalawak ang pag-iisip ng ating pong Panginoon. Pero ang tao po, mga kapatid, napakaigsi ng utak, napakaigsi ng pasyensya, mga kapatid. Pero ang Panginoon po, mga kapatid, hallelujah, nais ko pong sabihin, malawak po siya ang kanyang pag-iisip. Amen. Mas above po ang pag-iisip ng tao ng Diyos kumpara sa tao, mga kapatid. Kaya, nais ko pong sabihin, pagdating po, lagi po tayo magtitiwala o magiging kalugod-lugod po tayo sa harap ng ating pong Panginoon. Pwede po bang palakpakan natin ang ating pong Panginoon? Hallelujah, mga kapatid. Bakit po dapat hindi tayo maging kalugod-lugod sa tao? Jeremiah 17 verse 5, sumpain ang tumitiwala sa tao. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ng kanyang bisig at ang puso ay umihiwalay sa Panginoon. Kaya sa oras ito, mga kapatid, nais ko pong sabihin, kapag ikaw po ay nagtitiwala sa tao. Hindi ko naman sinasabing huwag kang magtiwala, mga kapatid, no? Ibig sabihin yung limitado lamang. Pero pagdating talaga ng pagtitiwala, mga kapatid, ibigay po natin yung tunay na pagtitiwala o 100% na pagtitiwala ay wala pong iba kundi sa atin pong Panginoon. Amen. Pag nagtiwala ka sa tao, mga kapatid, lalong-lalo na ang sikreto, no? Hindi natin masasabi kung lalabas ba o hindi ang sikreto. Pero pag Panginoon natin sa pamamagitan ng panalangin, tayo po ay magdadaing, sigurado, mga kapatid, hindi po lalabas ang atin pong sikreto. Amen. Sa Panginoon po, mga kapatid, dapat lamang tayo umasa. Amen. Pagdating po sa tao, mga kapatid, no? Hindi po dapat natin ibigay yung tunay na hinahangad natin na pag-asa, mga kapatid, no? Amen. Sapagkat ang tao po ay marupok, madaling makalimot, mga kapatid, no? Pero ang Diyos,
ay hindi po nakakalimot. Kaya sabi po mga kapatid, sumpain ang tumitiwala sa tao. Pero sa tumitiwala kayo? Amen. 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 Sumpain mga kapatid, no? Ang tumitiwala sa tao. Amen. Sapagkat sa Panginoon ay hindi ka mabibigo. Sa tao, ikaw ay mabibigo. Sa Panginoon ay hindi ka masasaktan. Sa tao ay ikaw ay masasaktan. Sa Panginoon ay hindi ka mawawalan ng pag-asa. Sa tao, ikaw ay mawawalan ng pag-asa. Sa Panginoon, ikaw ay pagpapalain. Sa tao, ikaw ay uutangan. Amen. Diyan lang mga kapatid, no? Amen. Nais ko pong sabihin, mga kapatid, no? Ang ano pong point ko doon, mga kapatid, lagi po tayong magtiwala. O lagi po natin ibigay yung, o wag po natin ibigay yung kalugod-lugod pagdating po sa tao, mga kapatid. Ibigay lamang natin sa Panginoon lahat ng atin pong mga hinaing, lahat po ng ating nais, no? Ibigay po natin sa ating pong Panginoon. Kaya mga kapatid, kaya walang permanenteng kaibigan, no? Dahil sa tao, mga kapatid, walang permanenteng kaibigan, ano? Hallelujah. Pero mga kapatid, sa Panginoon, sabi ng Panginoon, no? Siya po ay permanenteng nating kaibigan. No? Hallelujah. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Number 4, mga kapatid, na bakit hindi tayo dapat maging kalugod-lugod sa tao? Mga kapatid, nais ko pong sabihin sa John 15 verse 5, walang magagawa ang tao kung wala ang Diyos. May mga kasabihan, no? No, wala naman sa Biblia ito, mga kapatid, no? Kung wala kang Diyos, ano ba 'yon? Kung meron kang Diyos, ano ba 'yon? Hindi, mga kapatid, no? Kung wala kang Diyos, mananatili ang Diyos. Kung ang Diyos ay hindi kasama ng tao, ano ba 'yon? Mananatili ang Diyos kung kahit walang tao. Pero ang tao, hindi mananatili kahit pag walang Diyos, mga kapatid. Pwede po bang palakpakan natin ang ating pong Panginoon? Ang sabi po sa John 15 verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo nga'y mga sanga. Nananatili sa akin at ako'y sa Kanya, siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Amen. Nais ko pong sabihin, mga kapatid, no? Sa tao, mga kapatid, hanggat maaari, iwasan natin yung pagtitiwala. Ibigay natin ang 100% na pagtitiwala, wala pong iba sa ating pong Panginoon. Amen. Panatag tayo, mga kapatid, kapag sa Panginoon po tayo magagawa, ay magtitiwala, no? Amen. Kasi po, mga kapatid, pag ang Diyos ay umiwan sa tao, mananatili ang Diyos. Pero pag ang tao lumayo sa Diyos, no? Napakadelikado, mga kapatid niya. Kaya sa oras na ito, kapag lumapit ka sa tao na tumalikod sa Diyos, yun po ay mapangit, no? Yun po ay hindi ka aya-aya sa harap ng ating pong Panginoon. Kaya sa oras na ito, wala pong magagawa ang tao kung wala ang Diyos. Pwede po bang palakpakan natin ang ating pong Panginoon sa oras nito? Amen. Malapit na po ako matapos, mga kapatid. Hallelujah. Nais ko pong sabihin, no? Lahat ng papuri ay sa Panginoon. Lahat ng pasasalamat ay sa Panginoon. Lahat ng ating sasambitin, lahat ng ating wibikain ay sa Panginoon lamang. Laging isang guni ang anuman gagawin at isama natin ang Diyos. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon sa oras nito? I am a pleaser of God. Not in man. Maging kalugod-lugod tayo sa harap ng ating pong
maging kalugod-lugod tayo sa Panginoon at hindi sa tao. Kaya sa oras nito mga kapatid, kanino ba tayo nagiging kalugod-lugod? Pwede po bang pumalakpak yung nagiging kalugod-lugod sa Panginoon? Yung mga hindi po malakpak ay hindi po ba kalugod-lugod sa ating pong Panginoon? Hallelujah. Mas tanong ko po mga kapatid, yung gustong maging kalugod-lugod sa Panginoon, mga magpuri sa Panginoon at pumalakpak. Hallelujah. Hallelujah. Kayahin natin si Paul, mga kapatid, no? At ang kanya pong sabi sa atin pong binasa sa verse 1, mga kapatid. Si Pablo na apostol ay mula ay hindi mula sa mga tao ni sa pamamagitan man ng tao kundi sa pamamagitan ni Jesucristo. At ang Diyos Ama na siyang sa kanyang muling bumuhay. Nais ko pong sabihin mga kapatid, sa oras na ito, tayo po ay mula na po sa ating pong Panginoon. Kaya ang bawat po gagawin natin ay dapat pong maging kalugod-lugod sa harap ng ating pong Panginoon. Pwede po ba tayong tumayo mga kapatid? Pwede po bang papurihan natin at pasalamatan ng ating pong Panginoon? Pwede po bang bigyan natin ng kalugod-lugod ang ating pong Panginoon sa pamamagitan ng pagpupuri at pasasalamat? Pwede po ba sa oras na ito sabihin natin, Lord, gusto kitang malugod. Lord, gusto kitang pasalamatan. Hallelujah. Dahil ako'y tinawag mo. Hallelujah. Binago mo. Hallelujah. Pwede po bang ipikit natin ang ating mga mata, taas natin ang ating mata. Hallelujah. Pwede po bang purihin natin ang ating pong Panginoon sa oras nito? Hallelujah. 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 Kanino natin ilalaan ang ating tiwala, mga kapatid? Sa tao, na kung saan ay nabibigo tayo, na kung saan ay nasasaktan tayo, o sa Diyos, na kung saan ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Kaya sa oras nito, kung tunay na gusto natin maging kalugod-lugod ng ating pong Panginoon, pwede po bang purihin natin siya at pasalamatan siya? Buhay ang Diyos, mga kapatid! Hallelujah! 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 Alam niya kung ano yung nararapat para sa atin. Hallelujah! Dahil tayo po ay nalulugod sa Kanya. Bitin natin mga kapatid, because He lives. Bitin natin na nagmumula sa ating mga puso. Lord, gusto ko maging kalugod-lugod sa iyo. Tanggapin mo ang aming pagpupuri at pasasalamat. Oh! Hallelujah! Natatakot ka ba mga kapatid? Baka mamaya kung natatakot ka, hindi mo pa kasama ang Diyos. Meron kang kapayapaan na sabihin na Diyos ang nananaan sa inyo. Yes! Yes, the Lord beholds our future. Hallelujah!
Panginoon, mga kapatid. Baka may nais ka pang sabihin sa Kanya na hindi mo pa nasasabi. So, sa kausapin mo, Panginoon. Oh, takot ka ba? Buhay ang Diyos. I know.
ang iyong papuri, ang ating mga alay sa Panginoon. Hallelujah, ibigay natin yung alay sa Panginoon. Tayo sa presensya ng Panginoon. Magpakamustos tayo sa harapan ng Panginoon. Come on, sing family, because He lives. For the last time, mga kapatid, it's because He lives. Come on, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, thank you Lord, thank you Lord. In the name of Jesus. Come on, let's worship the name of Jesus. Purihin natin ang Panginoon. Papurihin natin ang Diyos. Pasalamatan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sige, sige mga kapatid. Worship, worship the Lord. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Napakasarap. Hallelujah na maranasan ang biyaya ng Panginoon, mga kapatid. Napakasarap mag-worship sa kanyang pangalan. Praise the Lord. Patuloy nating sikapin sa tulong ng Panginoon na lahat ng ating ginagawa o gagawin ay magkaroon ng kaluguran sa harapan ng Diyos. Hindi tayo naglilingkod sa tao, tayo'y naglilingkod sa Diyos. Lahat ng gagawin natin, hallelujah, ilagay natin sa ating mga puso't isipan na sa Diyos tayo naglilingkod. Ay magpatuloy tayo, mapatid. Hallelujah, huwag tayo manghimagod sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Hallelujah, sa tamang panahon, lahat tayo iaani. Hallelujah, kung hindi tayo manghihimagod sa paggawa ng kalooban ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Yung magandang palakpak. Come on, yung magandang palakpak. Hallelujah. 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 Sige, palakpak sa Panginoon. Palakpak sa Panginoon.
you, Jesus. Thank you, Lord. Yes. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa napakagandang pagkilos mo. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Pagpalain mo, Brother Aaron, sa buong pamilya. Continue to bless. Hallelujah him, O Lord God. Sa lahat ng mga anak mong narito, I pray by the authority of your name, continue to bless. Hallelujah. Lagak mo, igawad mo, yung mayamang biyaya sa mga anak mong narito. Continue to protect them, Lord. Ingatan sila. Anumang plano ng kaaway ngayon palang aking sinasuway, aking winawasak, Panginoon. In the name of Jesus, Panginoon, sa mga anak mong nangailangan ng kagalingan, I pray, Lord, Mary Jane, Lord Data, complete healing, hallelujah, sa kanyang katawan. In the name of Jesus, sa pag-minister, Mary, siya magaling na. In the name of Jesus, thank you, Lord God, for the victory, Lord, sa hapon ito, sa araw na ito. Lord God, sa Mesia, Lord God, kumplitong kagalingan at kalakasan sa kanyang katawan. In the name of Jesus, maging si Art, Panginoon, hallelujah, ngayon pa lang, Lord, aming inuutusan ng mga anghel na dadalhin na sa oras nito ang kumplitong kagalingan. In the name of Jesus Christ of Nazareth, Lord, sa lahat ng mga nangailangan ng kagalingan, complete healing, Lord, be upon your people in this place. Salamat, Panginoon. Protection, cover us with your precious blood. Maraming salamat po sa tagumpay. Pagpalain mo rin namin kaloob sa aming mga ngaral sa hapon ito. Sa iyong papuri at pagsamba sa pangalawang Panginoong Isus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ulit tayo kay Steph, mga kapatid. Sige. Liam.